Hello po mga kabida, welcome po sa aking channel, and for today's vlog po ay pag-uusapan po natin itong pagbisita ho ni dating Pangulong Digong kay Eduardo Manalo ho ng Iglesia ni Cristo. Bago lang po ito nangyari at ito po ay ginanap sa headquarters mismo ng INC dyan sa Quezon City. No? At nung nakita ko yung mga pictures, grabe, bilib na bilib ako, touch na touch talaga ako nung klaseng ng pag-welcome ho sa kanya, no? Pag-welcome ho ng mga taga INC kay dating Pangulong Duterte, para bang yung matagal mo nang gustong makita at biglang nakita mo, dumating at saka nakita mo, yung ganun na scenario, no? Na grabe, mainit talaga yung pag-welcome sa kanya ng mga taga INC eh. Hindi katulad dun sa mga politiko, ibang mga politiko na bumisita diyan, 'di ba? Ilang tao lang mang makikita ko natin, 'di ba? Pero ito, grabe, no? So tanda ho ito ng kanilang pagmamahal po sa dating pangulo, na? Tsaka iwasan ho natin itong mga intriga eh. May mga intrigero kasi diyan sa ano eh, sa tabi-tabi, no? Nagpapakalat ho ng intriga na kaya nga binisita daw ito ni Tatay Digong itong si ka Eduardo Manalo dahil ho gusto silang kumuha ng suporta, no? Kasi ramdaman daw ng mga Duterte na parang umaalis na itong mga supporters niya, no? Bumaba yung kanilang impluwensya, yung kanilang mga supporters at lumipat daw ito daw kay dating o kay Pangulong Marcos. Yun naman po sinabi ho ng Okta Research eh. Hindi ko nga alam kung saan nila pinulot yan eh, no? Yung ganung survey na yon, 'di ba? Hindi totoo 'yun. Maniwala kayo sa akin, hindi totoo 'yun. Yung research, Okta Research na survey na bumaba daw yung mga supporters ng mga Duterte at saka umangat yung mga supporters daw ni PBBM. Maniwala kayo niyan. Huwag kayong maniwala niyan. Ha? Alam natin kung gaano ka sikat at starstruck itong si Digong hanggang sa ngayon, no? Kaso lang hindi lang ito nag-iikot kasi matanda na eh, no? Pero pag sabihin mo na may influence pa yan eh. Kahit na ano natin yan, itabi natin yan si Digong at saka itong si BBBM. Sinong mas may clout sa kanila? Sinong mas may influence sa kanila? Si Digong, ako 100% ako si Digong. Mas angat itong si Digong kumpara kay PBBM. No? So, kaya tigilan na ho natin yung intriga. No? Inintriga nila ngayon na yun nga, pumisita si Digong kasi nagpapalapad ho ng papel, gustong kumuha ng suporta mula sa INC. Ever since naman eh, sinusuportahan naman itong si Digong ng INC eh. No? Simula nung pumasok po ito sa politika hanggang nag-exit ito sa politika, no? Yung suporta ho ng INC andyan pa rin mga kabida. No? Kaya nga, tumanaw lang ito ng utang na loob, itong si Digong. Kahit na wala na po sa pwesto, nag-effort pa rin ito. Pinuntahan yung INC, nakipagkita kay ka Eduardo Manalo para ho ipaabot yung kanyang taus-pusong pagpapasalamat dahil sa ginawa ho ng INC ho sa karir ho niya at saka karir ho ng kanyang anak na si Inday. Kaya yun, yung pagbisita nung una ni Vice President Inday, nagpapasalamat lang yun doon sa INC, no? Sa lahat ng mga tulong, sa lahat ng mga suporta na binigay ho ng INC sa kanila, no? Doon sa mga Duterte. Ganun kasi yung mga Duterte eh, yung pag-value ho nila sa friendship, okay, mas grabe, ang tindi, no? Pag once na kaibigan ka ng mga Duterte, hindi ka talaga niyan iiwanan. Hindi katulad ng iba dyan, no? Tinulungan mo na, okay, at para humanalo, para maging presidente, nang iwan pa, di ba? Bakit nang iwan? Tingnan mong nangyari kay BP Sara, di ba? Nung inatake na ho siya ng mga alipores ni PBBM, ano bang sinabi ho ni BBM? May salita ba si PBBM? Wala.
nung controversial na confidential fund ho ng Vice Presidente ng kung saan po ay part of that confidential fund ay galing ho kay PBBM. Nagsalita ba yun si PBBM? Wala. Kahit na grabe yung pag-atake sa kanya ng kanyang mga alipores dyan sa House of Representatives, walang sinabi si PBBM. So anong ibig sabihin yan? Hinayaan niya yung si Inday Sara. Iniwan niya si Inday Sara. Di ba? Sa ere. So yun. Yun yung ganti ni Inday Sara. Nung sinabi ho ni Inday Sara na ever since hindi sila naging magkaibigan, pumalag itong si PBBM. Sabi ho niya, hindi ko nga alam yan. So I thought that we were friends. I was deceived. May gana pa siyang magsabi na I was deceived. Siya yung unang nang iwan, di ba? Di ba mga kabida? Huwag na nating intrigahin yung pagbisita ho ni Digong. Kasi yun talaga yan si Digong. Marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya binisita niya yung INC, hindi dahil gustong kumuha ng suporta. Kasi ever since, wala naman siyang dapat hingan ng suporta dyan eh. Kasi alam naman nun yan na sinusuportahan siya ng mga taga-INC. Tsaka wala ding rason na itong si Inday pumunta dyan para humingi ng suporta kasi alam naman ho ni Inday na hanggang ngayon, suportado pa rin siya ng INC. Pinuntahan lang nila yung INC kasi tumanaw lang nga sila ng utang na loob. Nagpapasalamat lang ho sila. Okay? Yun yung malinaw dun. Kaya huwag na nating intrigahin yun. Iba kasi yung mga intrigero dyan sa tabi-tabi. No? Gustong makisawsaw. At saka gustong magkalat ho ng maling impormasyon. No? Doon sa mga tao na medyo alanganin. Yung mga naghahanap pa kung sinong susuportahan. No? Yun yung target nila eh. No? So, nako. Kaya nga ako nung nakita ko yung mga pictures, sabi ko sa sarili ko, hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin no? Ng mga taga-INC itong si Digong. No? Tingnan nyo. Ipapakita ko sa inyo to prove na hanggang ngayon mahal na mahal pa rin ng mga taga-INC itong si Digong. Yan po. Kahit na hindi moving yan, picture lang yan, pero mafe-feel mo yan, no? Yung init na pagtanggap ho ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kay Tatay Digong. Okay? Kung ikukumpara mo mga kabida doon sa mga politiko na bumisita dyan, hindi ganun eh. Diba? Hindi ganun katindi eh. Kainit. No? Diba? So, yun po. Yun po yung brand of, kumbaga, friendship. Yung tapat ho na kaibigan, no? Itong si Digong. Saka, nafe-feel din yan ng mga taga-INC eh. Lalo-lalo na ni Ka Eduardo Manalo. No? Yung tapat o pagiging tapat ho ni Digong sa kanyang commitment maging kaibigan itong mga miyembro ho ng Iglesia ni Cristo. Kaya sinuportahan niya itong si Rodante Marcoleta eh. Itong si Rodante Marcoleta, Congressman Marcoleta, isa po itong miyembro ho ng Iglesia ni Cristo. Okay? Kaya sinuportahan ni Digong yun eh. Kasi alam ho ni Digong na pag ikaw isang Iglesia ni Cristo, tapat ka na public servant. At yun po yung si Congressman Marcoleta. Yan po. Yung pagsuporta ho ni Congressman Marcoleta kay VP Sara, yung pagdepensa ho niya kay VP Sara, tanda po yun na yun po ang suporta ng Iglesia ni Cristo. Diba? So, wag na nating bigyan ng kulay yan, ha? Yung pagbisita ng mga Dutertes dyan sa INC. Kasi alam naman ho ninyo kung sinong sinusuportahan ho ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Alright, thank you very much. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless.